Kayong lahat ang nagbunsod kay Don Ramon upang magpatibakal. Sapagkat nangilitin ang bangko, ang nalalabing yung ari-arian na nakasanla. At mapatunayan niyang tiyak na wagtakpa ng kahiyang tiyak na darating sa inyong angkan. Ay minatamis na niya ang magpakamatay. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, aalamin natin ang buhay at karera ng isang iconic na aktor sa industriya ng pelikulang Pilipino, si Van de Leon. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na kontrabida ng kanyang panahon. Ngunit higit pa diyan ang kanyang naiambag sa mundo ng pelikula. Tara't samahan niyo akong balikan ang kwento ng isang alamat dito sa Pinoy Wisdom. Si Van de Leon ay ipinanganak noong December 16, 1920 sa Pilipinas. Sa kanyang murang edad, hindi pa man siya ganap na artista, ay likas na sa kanya ang pagiging malikhain. Nagsimula ang kanyang karera sa pelikula noong dekada 1940 at unti-unti siyang nakilala sa kanyang husay sa pagganap bilang kontrabida. Ang kanyang mga karakter ay laging may bigat at lalim, mga kontrabidang nagiging balakid sa mga bida, ngunit may sariling kwento at dahilan kung bakit sila naging ganito. Isa sa mga pelikulang nagpalakas ng kanyang pangalan ay ang Harangan Man ng Sibat noong 1957, kung saan gumanap siya bilang isang mandirigma sa tabi ng aktres na si Para Luman. Ang pelikulang ito ay natatangi dahil sa mga eksenang aksyon na noon ay hindi pa nakikita sa lokal na sinehan. Hindi matatawaran ang husay ni Van de Leon sa pagganap. Siya ay 3 beses na nagwagi ng FAMAS Awards, ang pinakaprestihiyosong parangal sa pelikulang Pilipino. 2 sa mga ito ay para sa Best Actor, para sa mga pelikulang Taga sa Bato at Kamandag na parehong produced ng Sampaguita Pictures. Ipinakita niya sa mga pelikulang ito ang kanyang versatility bilang aktor. Hindi lamang siya isang kontrabida, kundi isang aktor na kayang magdala ng isang pelikula bilang bida. Sa likod ng kamera, si Van de Leon ay isang mapagmahal na ama. Siya ay nagkaroon ng 5 anak, kasama ang kanyang asawang si Delia de Leon. Isa sa kanyang mga anak ay si Madel de Leon na naging tanyag na TV personality. Sa kabila ng kanyang kasikatan, si Van de Leon ay nanatiling pribado at simple ang pamumuhay, isang bagay na patuloy na ginagalang ng kanyang mga kasamahan sa industriya. Si Van de Leon ay pumanaw noong March 5, 1981 sa edad na 60. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking kawalan sa industriya, ngunit ang kanyang mga pelikula at mga alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga aktor at manunood. Ang kanyang kontribusyon sa pelikulang Pilipino ay mananatili bilang isang pamana ng kahusayan at dedikasyon sa sining ng pag-arte. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video para sa higit pang mga kwento ng ating mga paboritong personalidad sa pelikula. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.